Alright mga kapsat, nandito tayo sa channel ni Professor Antonio Contreras mga kapsat. Pakinggan natin sa attorney. Hearing daw sa Senado, hearing daw. Matragis. Sige tuloy. Magandang gabi po sa inyo lahat. Gabi hindi umaga. Araw po ngayon ng Biyernes at andito naman po si Professor Antonio Contreras na huli man daw ay magaling at nakakapag-live pa din. Pasensya na po sa mga nag-abang at naghintay kaninang umaga dito sa Pilipinas. Pero ngayon ay medyo gabi na. Noong oras na mag-aalas 9 na yata. Marami po kasi akong ginawa ngayong araw na to. Ako po ay may mga inisikaso. At ngayon tapos na lahat ng aking mga gagawin at ako ay nag-empake na lamang para bukas may biyahe na naman ako. Ay yun, nagkaroon na tayo ng panahon na para pag-usapan yung nangyaring hearing kahapon. Hearing daw sa Senado. Kasi kung doon sa mga hindi nakakaalam, pagamat kung kayo ay nag-aabang ng balita, alam niyo man siguro ang ginawa kahapon ng kampo ni Alan Peter Cayetano, anong kanyang kapatid na si Pia Cayetano, na actually hindi naman na sila ang may hawak ng Senado. Kasi si Senator Sherwin Gatchalian na ngayon ang acting Senate President. Dahil siya po ang nahalal na naman itong gumagalaw itong aking parang palayo-layo ng ganyan. Itong mahirap dito, masyadong matalino ang laptop Parang pag gumagalaw ko, parang lalayo, ina-adjust. Anyway, si Sherwin Gatchalian na po ang acting Senate President. At sapagkat alam nyo naman, di ba, na nagkaroon ng quorum ang Senado out of 12. Hanggang ngayon, maraming nagtatanong, Prof, ano ba yan? Ipaliwanag natin. Very briefly lang, although hindi yan na pag-uusapan natin, bakit may quorum? Kasi 12 na po sila. Lumipat na po si Jesus Cordero. Di ba ang quorum ng 24 ay 13, 50% plus 1? Hindi na po ganun. Kasi pagka ayon po sa jurisprudence, ay nagkameron po ng sitwasyon in the past na ang nangyari sa Senado, 12 lang yung umaten. At sinabi ng Korte Suprema noong 1949 na ang bilangan po sa quorum ay kung ano yung available na senador na pwedeng pilitin o may compulsory power o may coercive power ang Senado. Ibig sabihin yan, kasi di ba kapag hindi ka umatay, nagkulang ang quorum, pwede kayo ipa-aresta. Ngayon, kung ikinasa ibang bansa, walang magagawa. Katulad ngayon nakakulong si Jinggoy, si Pato hindi makita. So ibig sabihin yan, effectively 22 lang ang pwedeng makumpel ng Senado na umaten. So the majority of 22 is actually 12. Dati 11 sila si Chis Lumina. So gano'n. At saka, hindi lang man jurisprudence in the past, maraming pagkakataon na 12 lang ay nagsimula na mag-meeting ng Senado. In fact, ang nakakatawa nito, si Alan Peter Cayetano, si Pia Cayetano, si Loren Legarda, na nagkakyaw-kyaw at nagreklamo sa ngayon, mga ilang beses sila umattend in the past ng isang Senate session na 12 lang ang naandun ay nagsimula na at may quorum na. Kaya hindi ko maintindihan na pag-ipokrito ng mga taong ito. Diba? So, kasi malinaw naman na kapag may quorum, pwede mag-conduct ng business ang Senado. Hindi nga lang sila pwede mag-elect ng presidente kasi nakalagay sa saligang batas na 13 dapat. Kung 12 lang sila, walang presidente. Pero kaya nilang i-vacate ang lahat ng posisyon. Kasi ganun na ang ginawa, dinakate. Dahil may quorum na sila, nag-motion to vacate all positions at nag-reappoint, nag-elect ulit ng mga bagong chair ng committee. Kaya ang Blue Ribbon Committee ngayon, hindi na si Pia Cayetano, kundi si Erwin Tulfo. Ang Senate President pro tempore, hindi na si Loren Legarda, kundi si Sherwin Gatchalian. Ngayon, ang tanong, bakit walang Senate President? Kasi nga, hindi sila pwedeng mag-elect ng Senate President kasi 13 ang kailangan. Pero pwede silang magpatalsik ng Senate President. It only takes 50 quorum to vacate the position of a Senate President, but it takes 13 votes to elect the Senate President. So ngayon, dahil may Senate pro tempore sila na si Sherwin, ito ngayon ang acting Senate President. Gets? So anyway, yan ang malinaw na dapat ipinapaliwanag pa ulit. Kasi sinasabi nila wala daw legalidad itong nangyayaring ito. Meron po, may jurisprudence po tayo. At kailangan nating tanggapin ito. Pero anyway, kahapon, meron ng hearing, yung parang hearing ng Blue Ribbon Committee di umano na prinisidean ng napatalsik na chair ng Blue Ribbon Committee na si Pia Cayetano. At ito'y dinuluhan ni Pia Cayetano, ni Alan Peter, andun si Rodante Marcoleta, si Amy Marcos, si Loren Legarda. At saka andun din si Robin Padilla. So si Robin, si Alan, si Pia, si Amy, si Loren Marcoleta, 6 silang naandun. At ang kanilang resource person ay yung 18 Marines.
Ngayon, marami 18 nagtatanong, Marites. legal ba yun? Of course, hindi. Kasi hindi naman na si chair, hindi na Senate President si Alan Peter Cayetano, hindi na chair si Pia Cayetano. Ang bagong chairman si Erwin Tulfo na nagpatawag ng hearing sa Lunes. So merong tunay na hearing sa Lunes ang Blue Ribbon. At ang problema nito, nung magkandak sila ng hearing, walang Senate Secretariat doon. Walang records. Agree. Hindi yun official. Kasi kailangan merong Senate Secretariat doon na mag-take ng records. Wala eh. So it was just like a press conference. So it was not a legitimate meeting. It was not a legitimate hearing in aid of legislation. Kasi walang records eh. Di ba? Walang legitimacy. Nagsayang lang sila ng pera ng bayan. Maraming anggulong mali eh. Walang legitimacy sapagkat ang nag-preside, hindi na siya ang chair ng Blue Ribbon Committee. Okay? Tapos walang recording, walang minutes, walang Senate Secretariat. So, practically yun ay isa lang gathering. Ang isa pang nakakapagpahina ng legitimacy ng meeting kahapon ay yung punto na ang dami-daming mga botas sa testimony nitong 18 Marines. Kunyari, diba, dati na-raise na ito yung issue ng bilyon na peso na diniliver sa truck, nakamaleta. Sabi ni Senator Lacson noon pa man, Diyos ko, ilang truck kailangan mo doon. Yung claim na nagpapalit sila sa isang exchange, foreign exchange. Dolyar ang pinapalit mo. 2 milyong dolyar yata. Alam mo, siguro kayo, ewan ko, ako nakapagpapalit ako ng dollar, hindi ka basta-basta pwede magpalit ng dollar na walang documentation, at saka i-record pa yung alam mo, di ba kada bill nga ng dolyar, nire-record yan eh. Imagine, milyones sa dollar, tapos sang foreign exchange dealer sila nagpapalit. Tapos susuhulan mo ICC ng pera, cash. Ang pwede mo lang ilabas, $1,000. Paano nilalabas yun? Diba? And then of course, yung mga ibang detalye katulad ng di umano sila sinuhulan na bibigyan ng cellphone, Apple na may brand. Nalimutan ko na yun yung brand. Noong 2024 yun, ang sabi nila, yung brand ng Apple na yun, on record na lumabas lang noong 2025, mga February or March. O doon na lang. Tsaka yun nga yung sabihin nila, may nagsabi pa na, eto, binigyan daw ng pera si Tito Soto, sa mga nakinabang, di ba? Si Tito Soto. Binigay doon sa Mark di umano na assistant ni Tito Soto. Ang problema, 2015 pa lang patay na pala si Mark. So kita mo talaga na may mga butas ang kwento. Di ba? Ang dami-daming butas ang kwento. Si Father Flavi, binigay doon ng pera dito sa may lugar sa Quezon City na wala namang ganung SVD na simbahan doon. Di ba? Just so many. And then ang isa pang nakakaduda dito, doon sa original nila na affidavit, itong nakalagay doon ang pangalan ni Laurent Legarta at ni Mark Villar na pidalhan, binigyan ng mali-maleta pera. Pero kahapon doon sa hearing, hindi na nabanggit si Lauren, hindi na nabanggit si Mark. Dahil si Lauren at si Mark kasama na nila Alan Peter Cayetano. So, kung maglilitanya lang ako ng napakadaming butas. Alam mo itong mga DDS, kung titingnan mo talaga, minsan talagang dapat mabait na ako sa DDS eh. Kasi minsan naawa na ako sa kanila. In a way na, mahirap naman sila. Ako nga parang gusto ko sila tanga, bobo, diba? Although, hindi mo naman sila makakumbinsi eh. Pero kailan pa silang kumbinsihin? Di ba nabanggit ko na yan dito? Although nag-iisip pa rin ako siguro yung mga iba naman pwede pang kumbinsihin. Pero minsan iisipin mo, hopeless na ba? May pag-asa pa ba? Kasi ito yung sa SALN, yung sa impeachment ni Sara Duterte, dokumento dyan sa SALN, mayroong pinakita ang AMLAC, ang NBI, mayroong mga ebidensya. Di ba? Ang PSA, may ebidensya na pinakita tungkol sa Mary Rose Piatos. Mga documented evidence ito galing sa mga ehensya ng gobyerno. Ang mga DDS ayaw maniwala. Kahit glaring na. Mga documented na yan. Yung Department of Justice, yung NBI, mayroong mga investigasyon, di ba? Na pinalabas regarding doon sa mga pagbabanta ni Sara Duterte. Yung SALN, andun na. Yung AMLAC, andun na. Hindi ba? At masasabi mo na parang, ano ba yan? Di ba? Yung COA, yung mga disallowances. Hindi naniniwala. Pero pagdating dito sa 18, doon sa mga mali-maleta na mga kwento, naniniwala.
Di ba? Ay, samantalang ang daming butas. Walang may pakitang ebidensya. Maliban sa mga picture na wala namang kaugnayan. Ano naman kung may picture si BBM nakasama yung isang ano? Patunay na ba yun na binigyan siya ng pera? Paano kung nag-selfie lang? Ako nga, may nakikita kong mga follower ko sa mga mall, bigla lang, pwede mo ba magpa-picture? Sige, ikaw naman, alam hindi mo pansinin. Ibig ko sabihin, magkakilala kami. Ibig ko sabihin, kung ano man yung ginawang kasalanan nun, ako kasama na. Kung nagnakaw pala yun, ako kasama na sa pagnanakaw. Parang, it's simply so amazing actually. I want to be kind. I want to be kind. Na-amaze lang ko minsan sa klase ng katapatan ng mga DDS. Na ito, nakabuyang-yang na ang documented evidence, ayaw maniwala. Binayaran lang yung mga yun, namalita yan, di ba? Pero itong mga kwento na mga kwentong kutsero na may binigyan pera na rin pala, matagal ng patay, binigyan daw ng cellphone sa panahon na hindi pa naman nilalabas yung model ng cellphone. Hindi ba? Ano na? Bakit gano'n? Anyway, nagkakaka pa tayo, die hard nga. Di ba? So yun, bukod sa illegitimate yung hearing kahapon, ay maraming butas. Ito ang stand. So ngayon, ang tunay na hearing ng Blue Ribbon Committee sa Lunes, abangan natin. Kasi imbitado itong 18. Pati na si Levito Baligon. Imbitado sila. Tingnan natin kung sisipot. Kasi nung itong hearing nung kahapon, andun lang yung mga magkakampi ng mga senador. Si Marcoleta nga, parang siya pa yung mas maraming alam. Di ba? Tingnan natin kung nakaharap na sila sa iba ng mga senador na hindi kakampi. Mga senador na, maaaring ang tingin sa issue ay medyo mas patas. Anyway, abangan natin sa Lunes. Kaya nga magla-live ako sa Lunes. Pero baka gabi na rin ako mag-live, di ba? Para abangan natin kung anong nangyari. Kasi kung umaga, wala pang hearing. Pero sa hapon, meron ng hearing. So, baka sa Lunes, gabi na rin ako mag-live. Hapon na. Para makita natin ano nangyari dun sa hearing. Sumipot pa itong 18 ito na inimbitahan. O sige, ayan, alam ko, ng iba naggulat. Bakit ngayon lang ako nag-live? Sanay sa umaga. Pero yung mga nasa abroad naman, swerte nila, hindi na nila ako kailang abangan. Dahil, ayan, yung mga friends ko lang sa Facebook. Pero syempre, yung mga followers ko ay talagang ganun. Sana nakapagturo ko sa yung kaisipan na plus ko yung mga puso at pagpapako mga panahon sa buhay, lalo sa sapang politikal. Dahil sabi sa kanilang lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana, nakabigsilbi ko sa bayan dahil sabi sa akin ng UP Serve People. Matutulog na ako, kaya ako yung mga nakasando na. Maaga akong gigising bukas. Alright, salamat. Okay? Salamat, Professor Ingat po Contreras. talaga. Sabi po bukas, wala pong usapang politika. Sa Lunes lang ulit tayo pagkahapon. Kasi abangan ko yung hearing ng Blue, yung tunay na Blue Ribbon. Yung? O sige. Ingat-ingat po tayo lagi. Lagi sinasabi, UP naming mahal. Ani mula sa magandang gabi sa Pilipinas. Pero magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon. Nasaan man kinaroon sa mundo sa ngayon. Lalong-lalo doon sa mga followers ko at mga team replay. Lagi po ako nagpapasalamat sa inyo. Sige. Bye. For now. Salamat. Professor Antonio Contreras, mga absent na pakinggan natin. Siya, mag-last topic na tayo, mga absent, kasi malapit na mag-alas 11, no? Actually, may upload ako ng alas 11, pero mukhang ma-overlap natin. Pero okay lang. Tapusin na natin to para makapag-prepare na tayo. Actually, di pa tayo nagbe-breakfast ulit. So again, maraming salamat, Professor Antonio Contreras. Okay, countdown mo tayo sa last topic.